Yes! Yes guys! Nabigyan tayo ng transit visa. Hindi siya luma eh, modern na talaga. And ayun, andito na pala tayo sa may Daban. Ay grabe, ang ganda guys. Meron din sila dito minibar. Na bestseller daw sabi ni ate. Ayan, Manor Coffee. Ayan sa likod natin. And dito sa video na to, pupuntahan natin ang ibang parte ng Asia, specifically ang Central Asia. Dito, i-explore natin ang mga bansang nakapaloob dito. Yung mga tan countries, pupuntahan natin yon, katulad ng Kazakhstan, pangalawa is ang Kyrgyzstan, pangatlo ang Uzbekistan, at panghuli is ang Tajikistan. Ipapakita ko sa inyo at i-deep dive natin itong mga bansang to, katulad ng malawak na kapatagan ng Kazakhstan, mga malalaking bulubundukin ng Kyrgyzstan, at ang mga sinaunang lugar ng Uzbekistan, at ang mga nagtatagong lawa ng Tajikistan. Kaya pang inihintay nyo, samahan nyo ako, explore natin itong mga bansang to at tuklasin natin kung ano nga ba ang mga meron dito. Let's go! So ayun guys, i-explain ko lang sa inyo yung magiging ruta at kung ilang araw tayo mag-i-stay dito sa mga lugar na to. So ang unang-una natin pupuntahan guys is ang Kazakhstan, and then pagkatapos ng Kazakhstan guys is tatawid or sasakayin tayo ng eroplano papunta ng Kyrgyzstan. And then pangatlo is pupunta tayo ng Uzbekistan, and lastly siguro magde-day tour lang tayo para mapuntahan natin yung sikat na 7 lakes doon sa may Tajikistan. So yun yung mga magiging pathway natin sa may Central Asia. And ayun pala guys, mag-i-stay pala tayo sa Kazakhstan ng 11 days, and then sa Kyrgyzstan 9 days, sa Uzbekistan 13 days, and then sa Tajikistan is 1 day or half day lang. So ayun guys, i-explain ko lang din pala sa inyo na mabilis kung ano nga ba ang requirements para pumunta ng Kazakhstan as a Filipino traveler. Take note guys, free visa ang mga Filipino papunta ng Kazakhstan. So wala tayong kailangan na visa doon, so pwede tayong pumunta doon. Sa Kyrgyzstan naman guys, hindi tayo free visa kasi kailangan natin mag-apply doon, and may dalawang proseso para makapag-apply tayo ng visa doon. Ang una is ang e-visa, pangalawa is ang visa on arrival. So ang gagawin natin guys is ang visa on arrival. So ayun, i-explain ko sa inyo ngayon ng deep dive kung bakit visa on arrival at bakit hindi e-visa. So next is ang Uzbekistan. Guys, dito sa Uzbekistan, hindi rin siya free visa. So kailangan nyo rin mag-apply ng visa pag pupunta kayo dito. And again, i-explain at ibibigay ko rin sa inyo yung detailed information kapag ka nandun na tayo or papunta na tayo ng Uzbekistan. And lastly, ang Tajikistan. Dito naman guys, ang Tajikistan is ang free visa as a Filipino traveler papunta ng Tajikistan. So yun yung pinaka-process niya. And punta naman tayo ngayon kung paano pumunta ng Kazakhstan from Manila. So ayun guys, may mga nakita akong mga airlines or way kung paano pumunta ng Kazakhstan, kung yun yung point of entry nyo ha sa Central Asia. So first is of course kapag sumakay kayo ng AirAsia, so technically ang magiging pathway nun is Manila, Kuala Lumpur to Kazakhstan. Meron naman Manila to Thailand to Almaty, Kazakhstan. Meron naman guys, may mga cases na may nakita akong flight na from Manila pupunta kayo ng South Korea, and then from South Korea pupunta kayo ng Almaty, Kazakhstan. And lastly, ito yung ginawa ko guys, and I hope na pwede nyo rin gawin itong pathway ko na ginawa papunta ng Kazakhstan. So ang ginawa ko guys at kung saan ako nag-book is first China Eastern Airlines. So doon tayo nag-book. So from Manila to Shanghai Pudong International Airport, and then from Pudong to Almaty, Kazakhstan. So yun yung pinili natin. Bakit? Kasi guys, eto yan. So mamaya explain ko din sa inyo kung bakit pinili natin ang China na layover papunta ng Kazakhstan. So first of all, kung bakit yun yung pinili ko, may mga naririnig kasi ako guys, let's be honest, gusto ko maging sa inyo, transparent. Hindi ko pinili ang AirAsia kasi marami akong mga naririnig, and even yung ibang mga kaibigan ko na nakapag-travel na ng Almaty, Kazakhstan, mga nade-delay, mga naka-cancel due to surge ng mga prices ng plane, ganyan. So kaya hindi ko ni-risk. Pero pwede na rin naman kayo mag-try kasi meron pa rin namang way, or meron pa rin, nag-ooperate pa rin sila papunta ng Kazakhstan, ang AirAsia. Pangalawa is pwede rin kayong pumunta, or yung way na gamitin nyo is from Manila to South Korea. Yun nga lang guys, kapag nag-South Korea layover kayo, kailangan nyo ng visa. Dito naman guys, of course sa China, required magkaroon ng visa ang mga Filipino going to China. But there's a twist. So basically guys, kaya ako nag-China kasi mag-a-apply tayo ng transit visa. So ano yung
transit visa. So meron kasing tinatawag silang 24 hours visa-free transit or free visa ganyan ang China na ino-offer kapag ka hindi lalagpas ng 24 hours ang layover nyo. So since ako guys, ang layover ko kasi sa Shanghai 10 hours, so itatry natin mamaya kung makakalabas ba tayo ng airport. And ayun pala guys, nakuha ko na pala yung ticket ko. So ayan siya, eto, dalawa bale. So ayan, China Eastern Airline yung kinuha ko. And dalawa yung binigay sa akin ticket. So from Manila to Pudong, which is Shanghai, and then from Shanghai to Almaty, Kazakhstan. So ang traveling time niya is almost 10 hours na rin kasi from Manila to Shanghai is 3 hours, and then from Shanghai to Almaty mga 6 to 7 hours ganun And guys, take note, this is my first time lilipad tayo ng may long haul flight kasi di ba kadalasan mga nagfa-fly tayo malalapit lang, Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, South Korea, di ba mga malalapit lang na lugar yan. Pero this time guys, long haul flight yung gagawin natin. So I'm very excited and at the same time medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam yung feeling Para ako parang 3 hours pa nga lang na na ako sa eroplano. What more kung 10 hours, di ba? So 7 hours pala, I mean. So hopefully maging safe and successful yung pagpunta natin ng Almaty, Kazakhstan. Okay? So ayun guys, explain ko na lang sa inyo yung ibang detailed mamaya pagdating natin ng Shanghai, and then explain ko din sa inyo kung paano nga ba makalabas ng China nang walang tourist visa using only transit visa. So hopefully makalabas tayo guys, and if ever naman hindi tayo palabas, that's okay. E di magstay na lang tayo sa airport, wala namang kaso sa akin yun. But still, gusto ko pa rin mag-try, gusto kong subukan kasi, di ba, at least sa layover natin na 10 hours, makakalabas na tayo ng China, di ba? Makakapag-explore na tayo sa Shanghai nang hindi tayo nag-a-apply ng China. Pero ayun guys, bibigyan ko lang pala din kayo ng konting backstory. Supposedly, after nung nung Vietnam, Singapore, Malaysia, pinaplano ko na talaga mag-China. The problem is, yung work ko kasi is kailangan ng VPN. Di ba nga sa China, medyo mahigpit sila. Kaya nga sila tinawag na the Great Firewall of China, di ba? Kasi sobrang higpit nila when it comes to security. So I decided na mag Central Asia na lang muna para at least, di ba, hindi ko ma-erase yung trabaho ko na, alam mo yun, makakapag-work pa rin ako. But definitely guys, I think isusunod din natin yung China for sure. Mag-a-apply tayo ng visa. And so for now, mag-focus lang muna tayo sa Central Asia kasi 4 na countries yung pupuntahan natin this time. And I'm very excited na i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea na step by step process na detail para at least mabigay ko sa inyo yung mga information na ma-experience ko, di ba? Para at least alam nyo na. And kung tatanungin nyo ko, kamusta ang weather this month? Ayun pala guys, date pala ngayon is July 31, 2026. So it's Friday. And may friend kasi ako dun sa Kazakhstan guys. Imimit natin siya pala. Ayun. Ang sabi niya is summer doon. So hindi ko alam kung gaano kainit. Kung gaano kainit yung summer nila. Pero sabi is magdala lang daw ako ng isang sweater kasi sa mga mountains malalamig pa rin ng konti. Pero sa mga city may init So yun lang naman. Yun lang naman yung information na may ibibigay ko sa inyo. And time check guys, it's currently 1:50. So ang alis namin is 2:20 AM. So 1:50 AM na madaling araw. And ayun guys, i-explain ko sa inyo ng detailed, ng step by step process kung saan kayo magwi-withdraw, kung anong SIM yung gagamitin nyo, and etc. Okay? So ayun guys, update ko na lang ulit kayo pagka nasa Shanghai, China na tayo. Let's go! Wow, thank you so much. So ayun guys, papunta na tayo sa plane natin ng China Eastern Airline, and actually first time kong sasakay dito. And ayun guys, narinig nyo ba dun sa video? Sabi ni ate, your perfume smells good. Wow. Ayun guys, ngayong araw na to, kapag napanood nyo to, is ngayong araw ko din in-upload yung vlog natin. And guys, yung perfume na tinutukoy ni ate is nabili natin sa may Thailand. So guys, yung perfume na yun is made in Thailand. So siningit ko lang guys kasi na-mention niya na my perfume is smell good. So anyway guys, ayun, siningit ko lang, and papunta na tayo ngayon sa plane ng China Eastern Airline. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga meron doon kasi naku-curious din ako kasi since first time din lang natin tong sasakay dito sa plane na to. Hello, thank you so much. Sorry po ulit. Touchdown guys, andito na tayo ngayon sa Pudong International Airport, and grabe,
First time experience na naman. First look of new airport and first experience. So ayan guys, look. Ito yung itsura ng Pudong International Airport. And ang first order of business natin is, since yung mga bagahe natin is diretso na sa Almaty, Kazakhstan, so wala na tayong kukunin pa. Ang kailangan natin gawin is hanapin kung saan pwedeng kumuha ng transit visa. So yun lang naman ang gagawin natin ngayon guys, and hopefully payagan tayo makalabas ng airport kasi marami tayong gustong i-explore ng kahit na, alam mo yun, limited lang yung time, but still gusto ko makalabas ng airport. So ayun guys, andito na tayo ngayon at naglalakad na tayo dito sa may arrival, and wow, grabe, ang ganda ng airport. And dun sa masasabi ko sa China Eastern Airline, actually guys, napakaganda niya, napakaganda ng mga amenities. So bibigyan ko kayo na example, yung mga tissue, yung mga pagkain nila, napakasarap. So sulit guys yung mga meal sa China Eastern Airline, kasi full service carrier pala ang China Eastern Airline. Ngayon ko lang nalaman. Well, first time lang kasi natin, pero ayun guys, such an amazing experience yung na-experience ko dun sa airline na yon. So thank you so much, Shishe, China Eastern Airline, you're the best. So ayan guys, sana talaga makalusot tayo at payagan tayong lumabas ng transit visa or mabigyan tayo ng transit visa para makalabas tayo. And ayun guys, ayun pala, gusto ko lang din pala isingit habang naglalakad tayo dito is nag-avail na ako ng eSIM na no VPN required. So what is that mean? Kasi guys, kapag yung mga application nyo, kunyari kumonek kayo sa mga public wifi or sa mga airport wifi, I'm not sure ha, pero sabi ng friend ko, kapag kumonek kasi kayo sa public wifi or sa mga hotel, is automatically mabablock yung access nyo sa mga social media apps. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, diba, medyo mahigpit sila when it comes sa security, kaya kailangan nyo pa ng VPN, ganyan. So nag-avail tayo guys sa Agoda. So ilalagay ko na lang sa baba yung link para at least magkaroon kayo ng idea. And guess what? Hindi na block yung mga social media apps. 'Di ba? Ang galing. So ayun guys, yun din yung kunin nyo para kapag gusto nyo mag-access ng mga social media like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ganyan, hindi mabablock. Kahit na, syempre, nakakonek kayo sa eSIM eh. So, ayun guys, konting tips ko lang at share ko lang para at least kapag pupunta din kayo dito sa China or kahit sa place sa China is pwede nyo rin i-book yun. And of course, huwag nyo kakalimutan gamitin yung ating code na Wilson for activities and Will Agoda for hotels. Okay? Oh my God guys, nakalabas at nakalagpas tayo na immigration at security check. So andito na tayo ngayon guys sa may Pudong International Airport and palabas na tayo ng airport. And yes guys, nabigyan tayo ng transit visa. So ayun guys, sa mga gusto rin mag-try neto na walang valid na tourist visa, pwede kayo makalabas ng China basta meron kayong transit visa or may boarding ticket kayo na may papakita na susunod yung pupuntahan. So ayun guys, I'm so very excited kasi limited lang yung time natin dito. So ayun, explore lang natin tong Shanghai ng mabilis and tsaka na lang natin to babalikan. But anyway guys, andito na tayo ngayon sa labas ng airport. Ay, actually andito pa tayo sa loob ng airport pero palabas na tayo. So ayun guys, ang gagawin pala nating mode of transportation papunta sa city is maglev. So yung maglev guys is yun yung pinakamabilis na transportation papunta ng city. And mamaya explain ko sa inyo kung ano yung mga mode of transportation papunta doon, okay? So ayun guys, ngayon is papunta na tayo ngayon sa may maglev para sumakay ng parang mabilis nila magnetic train na tinatawag nila, maglev. So mamaya explain ko sa inyo kung ano yon at kung ano yung train na yon. And guys, sundan lang natin tong mga sign na to. Ayan o, maglev, merong metro, merong suburban railway. Ayan. So tara, puntahan natin dito guys. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala guys na nabigyan or na-approve tayo ng transit visa dito sa may Shanghai, China. And ayun, sa mga gusto rin mag-try neto, gawin nyo yun. Basta magpakita lang kayo ng boarding ticket dun sa next or dun sa final destination nyo para at least makapag-try kayo na lumabas ng, 'di ba, ng airport kasi 'di ba 10 hours yung layover natin dito. So ayoko naman 'di ba na magstay sa airport ng ganung katagal. 'Di ba? Why not explore na lang natin saglit yung city, 'di ba? Tapos tsaka na lang natin balikan to deep dive or to explore more. Pero ngayon guys, na-excite ako. Hindi ko alam, halo-halo na yung feelings, na kinakabahan, na natatakot, na excited, and lahat na andun na lahat ng mga mixed emotion or mixed feelings. So ayun guys, nag-research ako
dito, syempre. Sabi ko, if ever na ma-approve tayo, ano-ano yung mga pwede nating sakyan papunta ng city. So, meron tatlong ways para pumunta ng city. So, ang una is of course, yung maglev. Yung maglev guys is para siyang magnetic train or magnetic levitate train ang tawag. Pangalawa is yung metro. Yung metro guys is yun yung parang normal na train nila dito. So, yun yung tawag. And then pangatlo, of course, taxi. Pwede kayo mag-taxi kung gusto nyo. Pero syempre, di ba kapag taxi, medyo mahal nga lang. So, etong maglev, hindi naman siya ganun kamahal. Parang nabuko siya sa clock, mga parang 500 pesos, ganyan. Or less than 500 pesos. So, not bad, di ba? So, yun yung gagawin natin kasi yun yung pinakamabilis and naghahabol lang naman tayo ng oras. So, yun yung gagawin natin guys. At yun yung tatlong transportation going to city. Okay guys, andito na tayo ngayon. Pero, hindi ko na alam kung saan yung maglev. Saan ba yung maglev? Kasi may voucher na ako. First time ko lang gagawin tong maglev na to o yung train nila. Pero ayun, ito maglev ticket center. Dito tayo pupunta kasi meron na tayong voucher eh. So dito ata tayo magpapapalit. I'm not sure pero sige, tanungin natin. So ito yung maglev ticket center. So ayun guys, sige, magkwentuhan muna tayo kasi nakuha ko naman na or na-exchange ko na yung voucher na binook ko sa Klook and nagkaroon na tayo ng physical na ticket na maglev train. So first of all guys, kasi baka mamaya hindi ko na-explain sa inyo ng maayos kung ano nga ba yung maglev. Kasi syempre curious kayo, bullet train ba siya or what? Or normal na train? So sige, isa-isahin natin. So ayun guys, ang maglev, ang ibig sabihin niya is magnetic levitational train. So kung ibig sabihin guys is hindi siya totally nakalapat sa may tracks kasi nga nakaangat lang siya kasi gumagamit ng magnetic. So parang ganun yung concept niya. I hope na nagets nyo ko. Kaya less friction siya at mas mabilis siya. Kaya siya tinawag na maglev or magnetic levitational train. Okay? So I hope na intindihan nyo yun. And then sa mga nag-research din ako kung ano yung ibig sabihin ng maglev or kung sino-sino yung mga bansang meron palang neto. So first guys is ang meron neto is of course ang Shanghai, China. Pangalawa is ang Japan. Pangatlo is ang Korea. So ayun guys, ang pagkakasabi dito is ang Shanghai ang pinaka-kauna-unahang nag-introduce ng maglev na train. And then syempre, nag-proceed na yung mga ibang mga countries or ginaya na rin yung concept ng maglev train. So ayun guys, kapag bibili kayo ng ticket is ilalagay ko na lang yung link sa baba kasi nag-book ko siya sa may Klook para at least magkaroon kayo na idea kung magkano ba siya or kung ano nga ba yung kailangan yung i-book kapag nagmamadali kayo papunta ng city from here dito sa Pudong International Airport. And guys, take note, kapag meron na kayong voucher, ipapapalit nyo yun sa physical ticket and ipapapalit nyo siya dito sa may maglev ticket center. Ayan guys, wag nyong kakalimutan ha, dyan nyo ipapapalit, okay? And then once nakakuha kayo ng ticket, dito na kayo magpo-proceed. So I hope guys, naintindihan nyo yung pag-explain ko kasi medyo natataranta ako kasi kailangan ko na makapunta ng city, kailangan ko na maka-explore at kailangan ko na maipakita sa inyo kung ano yung mga mapupuntahan natin sa loob ng 8 hours, ganyan, 8 to 9 hours, ganyan. So kailangan na kasi natin bumalik ng airport. Ang flight time natin papunta ng Kazakhstan is 3 p.m. So siguro babalik ako dito ng mga 1 or 2 p.m. ganyan or siguro 1 p.m. para sure. And time check, it's currently 6:35 a.m. na. So ayun, kaya medyo nagmamadali ako. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! So ayun guys, andito na tayo ngayon. Nag-aabang ng train papunta sa Longyang Station. And then from Longyang Station is tsaka tayo pupunta sa city ganyan. Pero sasakay pa ata tayo. Pero not sure. Siguro ma-explore na lang natin mamaya kapag dating natin sa Longyang Station kasi I'm not sure as well. Dahil first time ko. So ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung area kung nasan tayo ngayon. Ayan. So kapag nag-maglev kayo, dito kayo pupunta. Yan. So dito kayo papasok sa maglev platform A. So eto ang pababa pala kami. Okay, nice. And alam nyo, yung mga napanood or yung mga pinagtanungan ko ng mga friends ko na nakapunta na dito, hindi pa nila natatry tong transportation na to going to the city kasi most of them is ang sinusubukan nila is metro. So yun yung other way around to go to the city. Kaso ayun nga lang, medyo matagal eh. Kaso naghahabol tayo ng time. But yeah, susunod kapag nakapag-apply tayo ng proper na visa, di ba? Explore talaga natin. But anyway guys, andito na tayo. So andito na tayo sa train SMT. Ang alam ko free seating to eh. So tara, let's go guys. Let's go. Saan kaya tayo? Dito na lang. Saan tayo upo? Oh my god, dito na lang guys. Okay guys. Andito na tayo sa train. Yan. Okay, finally.
So ayun guys, tama nga. Free seating siya. Tsaka konti lang yung tao. Pero kunin na natin. So anyway guys, ayun. Paano tabuksan yung ano? Yan. So binuksan natin yung bintana. So anyway guys, magkwentuhan muna tayo dito since naghihintay na tayo dito sa may maglev train or nandito na tayo sa loob ng maglev train. So alam nyo, hindi pa rin ako makapaniwala na nakalabas tayo ng Pudong International Airport using transit visa. Tapos pala guys, ayun, gusto ko lang pala i-add, nilagyan ng sticker yung passport ko. So siguro ganun din talaga kapag lalabas kayo ng airport sa China kasi parang may dinikit sila na sticker, ganun. So ayun, para at least magkaroon kayo ng idea. And alam nyo yun, grabe no, parang sobrang nagmamanifest ako na puntahan to kasi nga diba ang ganda nitong country na to, ang dami pwedeng explore pero napagbigyan tayo ni Lord. Thank you so much G. Thank you so much Lord na nagkaroon tayo ng side trip dito sa Shanghai, 'di ba? And konting story lang guys. Actually, if ever kasi napupunta ako ng China, ang tatlong city na pupuntahan ko is Chongqing, Beijing, and Shanghai. So yun talagang tatlo. Yun talaga yung mga i-deep dive natin. Kaso yun nga lang kasi nga medyo kinakabahan ako. Ayoko kasing mag-risk na hindi tayo makapag-work ng gabi kasi nga due to security sa kanila, 'di ba? Pero at least ngayon matatry ko na kung pwede ako makapag-work. I mean, pwede ako mag-try. Kung ma-access ko yung mga applications na ginagamit namin sa trabaho, then why not, 'di ba? Ito na yung susunod na country natin after ng Central Asia. Pero ayun, and guys, at least na ibigay ko sa inyo yung information. Hopefully, nabigay ko yung tamang information sa inyo kapag gusto nyo rin pumunta ng China without a tourist visa. Of course, kailangan nyo pa rin mag-apply ng transit visa, guys. And basta hindi lang siya susobra ng 24 hours, pwede kayo mag-transit visa. Okay? So ayun guys, i-update ko na lang ulit kayo kapag nasa city na tayo. Okay guys, nakalabas na tayo officially ng terminal at ng airport. Andito na tayo ngayon guys sa may Shanghai, China. And ngayon, medyo figure out ko pa kung paano gumamit ng Didi guys. Kasi yung Didi nila is yun yung parang Grab or Uber sa atin. Medyo nag-struggle pa ako ng konti at medyo naliligaw-ligaw pa ako. Hindi ko na lang kasi maipakita sa inyo kasi nga nakabook na ako, baka mamaya hindi ko makita. At saka yung payment ko kasi, yung ginamit kong payment method, nagfe-fail or nag-error. Kaya nagkakaroon ako ng konting struggle. But anyway guys, nakabook na tayo. Ayan. So hindi na tayo metro station, hindi na tayo nag-MRT or nag-train kasi nga nagmamadali tayo. So magano na lang ako, nag-book na lang ako ng Didi. So ang price pala niya guys, papunta sa The Bund. Yan yung unang-una natin pupuntahan. Of course, syempre guys, nag-prepare ako ng itinerary natin just in case na ma-approve tayo. And guess what? Na-approve nga tayo. So ayun guys, ang unang-una natin pupuntahan is ang The Bund. Ayan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga susunod nating pupuntahan. Okay? So ayun, naghihintay na tayo and parating na daw siya. And bago tayo sumakay guys, ang experience ko dito, amazing, beautiful, wonderful tonight. Hindi, joke lang guys. Ang ganda-ganda dito sa China. Hindi siya luma, modern na talaga. Nakakatuwa. But anyway guys, ayun, puputulin ko muna dito kasi andito na yung binok nating sasakyan papunta sa The Bund. So ayan. Okay guys, so ang unang destination natin is ang The Bund. Andito na tayo guys and binabaan na tayo ng ating Didi driver. So ang binayad pala natin guys is 34 yuan. So yun yung price niya. And wait lang guys, nasisilaw ako. Mag-shades muna ako, wait lang. Okay, ayan, perfect. So ayun guys, ito ang una natin destination which is ang The Bund. So ito guys, papakita ko sa inyo. Tara, explore na natin na mabilis na mabilis. Oh my God, look at the infrastructure. Oh my God! Oh my God, guys! Wait lang. Ayun na naman, naiiyak na naman ako. Naiiyak. Okay na. Wait lang. Naiiyak na naman ako, guys. Pero, ayan, we are officially here dito sa may Shanghai, China. Ito na, guys, yung The Bund. Ayan, sa may likod niyan. So, pupunta tayo doon mamaya. Magpipicture tayo. Yan. Tapos, ito yung lugar niya. So, ayan, guys, bago tayo magpa-picture dito sa may The Bund, dito sa may likod ko, tingnan nyo muna, or pagmasdan nyo muna kung gaano kaganda ang Shanghai. And look at this infrastructure
infrastructures guys. Grabe oh. Oh my God, napakaganda. 'Di ba? Parang may European style siya oh. Nahalo oh. Or parang talagang mga ano siya, talagang mga Chinese infrastructure, no? Ang galing. Grabe yung impression ko dito sa China guys. Napakaganda. Alam mo yung parang kang nabubuhay sa isang modern country, sa isang modern place na mga high-tech technology and mga AI stuff. Amazing. Grabe no, nakakabilib yung mga infrastructure dito, no? Kasi diba, napakaganda oh. Sulit. Grabe, nakakatuwa dito guys. And ayun, andito na pala tayo sa may The Bund. So ipapakita ko sa inyo. Wow. At saka wala pa masyadong tao guys. Oh my God, magpipicture tayo dito. Let's go explore na natin tong area na to. Look at that. It's like a park. Wow. Guys, ito na yung The Bund. Nakikita ko lang to sa reels eh. Andito na tayo ngayon. And mag-take tayo dito ng pictures and stuff. So ayan guys, ito ang first itinerary natin, ang The Bund. So ayun guys, magpipicture na muna ako dito and then proceed na tayo agad sa next destination. Let's go! So ayun guys, tapos na tayo magpa-picture dito sa may The Bund, sa may background ng The Bund. And pasensya na guys kung nagmamadali tayo ha. I hope na naintindihan nyo ako kasi limited lang talaga yung time natin. But don't worry guys, I will promise you 100% guys is pupuntahan at babalikan natin itong China, specifically ang Shanghai at Beijing. Kaya ngayon bibigyan ko lang muna kayo ng glimpse kung ano yung mga meron dito, kung ano yung mga pwede natin puntahan sa limited na oras natin. Okay? So ayun guys, papunta na tayo ngayon sa ating next destination, which is ang Nanjing Road. And ayan guys, naglalakad lang tayo and look at that. Wow, amazing. Look at this oh. Grabe, ang ganda oh. Ano ba yan? Lahat na lang ang ganda oh. Meron ditong ano, toro. Ay, toro ba ang tawag dyan? Bull. Bull pala ang tawag dyan guys. Wow, look at that. Amazing. Ang ganda. So ayun guys, huminto lang muna tayo dito para magmasid bago tayo pumunta dun sa may Nanjing kasi magkalapit lang yung The Bund at saka yung Nanjing pala guys nung sinerch ko sa may A-map. And ayun pala guys, speaking of A-map, since na-mention na rin natin, meron kayong 3 applications na kailangan nyo i-install bago kayo pumunta ng China. So essentials to guys kasi para maging smooth and maging enjoyable yung pagpunta nyo dito para hindi na rin kayo ma-hassle. So ano-ano nga ba yung mga applications na yon? So first is kailangan nyo mag-download at mag-register sa Alipay. Pangalawa is kailangan nyo mag-download ng A-map. And pangatlo is kailangan nyo mag-download ng WeChat. Yan, 3 lang yan, solved na kayo. So ayun guys, yung A-map guys is para siyang Google Maps sa atin. Pero kasi yung Google Maps hindi siya accurate eh, dito eh. Yun yung napansin ko. So much better kung magda-download kayo ng A-map, okay? Tapos yung Alipay, kailangan nyo lang mag-register doon and then kailangan nyo lang i-link yung mga bank account or details nyo para swipe na lang kayo ng, scan na lang kayo ng scan. And then mostly kasi dito guys, hindi gumagamit ng cash eh. Actually ako ngayon, wala akong cash. So ang gagamitin talaga natin is pure Alipay. So kapag hindi gumana yung Alipay, WeChat. So ayan, pwede kayong mamili ng dalawa ng mode of payment. So ayun lang naman guys, share ko lang naman sa inyo. Proceed na tayo sa next destination. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa sikat na Starbucks Reserve Roastery. And at the same time, andito tayo sa Louis Vuitton flagship store dito sa may Shanghai. So ito guys, ipapakita ko muna sa inyo. Although nakita nyo na sa likod ko, andito tayo ngayon sa Starbucks Reserve Roastery. Ayan siya. And then sa likod niya is ito yung pinaka, alam mo, grabe, humongous no? Grabe, ang laki ng Louis Vuitton flagship store oh. Ayan, so magkatapat lang siya guys kapag kapupuntahan nyo tong Starbucks Reserve Roastery, magkatabi lang sila. Ayan, so tara guys, explore na natin itong area na to and then tignan natin kung ano yung mga pwede natin makita dito. So basically guys, nung nag-ano na lang pala ako, nagdidi na lang pala ako papunta dito and ang binayaran natin dito is 22 yuan. Located siya sa West Nanjing Road. Ayan, basta i-search nyo lang sa sa A-map, Starbucks Reserve Roastery and then mapupunta na kayo dito. Explore natin muna ng konti dito guys and kung makikita nyo, meron dito mga store na mga branded na store. Ayan Shafa. Ayan, ang hirap
Grab Magkasen, IWC na lang. Tapos ayan, meron ditong Luneurs, meron ditong Bagel. Ay parang ano to guys, mga store na may hirap banggitin. So ayun guys, bibigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano yung meron dito sa may Starbucks Reserve Roastery. Ito lang naman yung pinakamalaki and luxurious na Starbucks dito sa may China. And kung makikita nyo pa lang dito sa may interior ng Starbucks na to, di ba napakaganda at napakalaki. Di ba saan ka makakita niyan? Dito lang guys sa may Shanghai, China. And then ito rin napaka-amazing Grabe talaga. Parang akala mo nasa ano tayo nasa advanced na lugar dito sa may China. Look at that. And ayun guys, bukod dito sa Starbucks Reserve Roastery at dito sa likod ko na Louis Vuitton flagship store is may makikita kayo dito guys na mga nag-o-offer na picturean kayo ng mga photographer, na mga cameraman. Ay hindi, photographer lang. Ayan, yung mga photographer guys is nag-o-offer sila ng mga services na kukuhaan kayo, ganyan. And to be honest sa inyo is nag-avail ako sa kanila ng services nila kasi solo traveler tayo and hindi kaya ng tripod lang. So ngayon, punta naman tayo ngayon sa price. So ayun guys, nung unang offer ang mahal. So parang ang sinasabi is mga nasa around 100 yuan per photo. Sabi ko hindi. Ang mahal. So ang ginawa ko, since gusto ko rin mag-avail ng services nila para picturean ako, is nini-negotiate ko. Syempre guys, hindi tayo pwedeng pumayag na ganun kamahal. So from 100 per photo, ang naging hagel natin sa kanila is 50 yuan per 5 photo, di ba? So somehow parang medyo mahal siya sa 5 photos kasi para equivalent ng 500 pesos, but not for me, okay na yon kasi minsan lang naman tayo na nandito. And then syempre sa susunod, of course, hindi na tayo mag-avail sa kanila. Pero gusto ko lang kasi din matry yon at saka hindi na ako maghirap kasi nga syempre para sa convenience na rin na nag-avail na tayo ng photographer. And ayan sila guys, kung makikita nyo, ang dami nila. But yeah, yun lang naman yung makikita nyo dito. And ngayon, pumasok na tayo dito sa loob ng Starbucks Reserve Roastery and tingnan natin kung ano nga ba ang meron dito. So tara guys, pumasok na tayo dito sa may Starbucks Reserve Roastery dito sa may Shanghai. And let's go. Tingnan natin kung ano yung loob nito. Wow, look at that. Grabe, ang laki. Oh my God. Sige guys, simulan muna natin dito. Ipapakita ko sa inyo. Oh my God. Ito yung factory ng cup. Ay, grabe. Ang ganda guys. Look at that. Oh my God. Tingnan nyo, nakikita nyo talaga dito yung kung paano mag-roast ng mga kape. Ay, ng mga beans. O diba? Pati dito sa taas Amazing. Tapos papunta doon. Pinaprocess talaga nila Tapos may mga damit din. Ayan kung gusto niyo bumili ng damit na Starbucks. And curious ako, magkano kaya siya? Ay, walang price, guys. Hindi ko masasabi sa inyo kung magkano kasi walang price. Pero ayan, ayun yung mga design ng mga damit dito. Wow, look at that. Ang ganda. Whiskey Barrel Age. Wow, may second floor pa. So tara, explore muna natin tong area na to bago tayo umakyat sa taas para mapakita ko sa inyo ng buo. Mabilis lang para at least magkaroon lang kayo ng idea. Ayan, so tapos na tayo dyan. And then dito, may mga Stanley, guys. Naalala ko tuloy yung kawork ko dati na si hi Ate Steph. Yung gustong-gusto mong mga Stanley nandito. Ayan. Ang ganda. Starbucks Stanley Reserve. Sino ka dyan? Diba? Pero wala kasing price. Hindi ko kasi masabi tuloy sa inyo kung magkano. Ay, ito pala guys, merong presyo. So, ayan. Yung pinakamalaki is 419 yuan. Yung sumunod doon is 349 yuan. Ito, 319. And yung pinakamaliit is 309. So, yan. Yan yung mga presyo. Tapos, ito rin may mga, anong tawag dito? Stuffed toy. Ang ganda dito guys. Hindi ko ina-expect to. Tapos yan guys, pwede rin kayo dito kumain ng mga pastries. Ayan. Actually, kakain tayo dito. Magpapahinga lang tayo dito saglit. Tsaka may mga cake din. Yan. Pakita ko lang sa inyo bago tayo umakyat sa taas. Kasi gusto ko umakyat para mapakita ko sa inyo. Ay, ito pa, marami pang spaces dito. Okay, so yan guys, nakita nyo na. Nakita nyo na ang buong first floor dito sa loob ng Starbucks Reserve. Grabe yung mga machine na ginamit sa pag-roast ng coffee grabe, napaka-detailed. Alam mo guys, yung sa mga hindi nagtatanong or sa mga hindi nakakaalam, yung mga ganyan guys, isa yung course na tinake ko nung college. Share ko lang. Hindi talaga ako IT guys. Engineer, pero hindi naman license. Pero about dyan sa mga ganyang stuff, yung dapat na magiging work. And anyway, andito na tayo sa second floor. Hiningal ako. Wow. Tingnan nyo mas maganda dito guys sa second floor. Oh my God. Tingnan mo, may robot pa. Sino ka dyan? Ang cute. Ay, teka lang.
Bubungguin ako. Okay, so bukod sa mga pastries at kape, meron din sila ditong mini bar. Ayan, sa mga gustong uminom ng alak. Ayan. And then ito pa, more spaces pa dito sa taas. Grabe. Ang sulit. Ayan, so tara guys, bumaba na tayo at dun tayo bumili ng pagkain at magpahinga at mag-charge. Ayan, ito na naman siya, oh. Ang cute, oh. So ayun guys, dumating na yung order natin dito sa may Starbucks Reserve Roastery. So ang order pala natin guys is isang bestseller nilang croissant. Ito siya guys, papakita ko muna sa inyo. Ayan, so croissant na bestseller daw sabi ni ate. Ayan, and then umorder din tayo guys ng blueberry passion fruit tea. Oh, sino ka dyan? And ito siya guys, ayan, look at this. Tikman ko na nga. Ay, ba't ganun? Parang lasang gamot. Pero ayan guys, yun yung in-order natin dito sa by Starbucks Reserve Roastery. And nagkakahalaga siya guys ng 88 yuan. Yan. So 88 yuan. Okay? Overall, yung experience ko dito sa loob ng Starbucks Reserve Roastery is napaka-elegant, napaka-luxurious tignan, and at the same time, one of the biggest na Starbucks na nakita ko. Actually, ito yung pinakamalaki na nakita ko sa buong pagta-travel ko. Ito talaga. So nakakatawa, no? Na napuntahan din natin yung one of the largest 7-Eleven, di ba, napuntahan na rin natin, and now napuntahan natin ang one of the largest Starbucks dito sa China, o di ba? Amazing. So nakakatawa guys, and ayun, overall naging happy naman ako dito sa pangalawang itinerary natin. So una guys, ano muna lang natin, i-check muna natin yung mga napuntahan natin is yung The Bund. Pangalawa is etong Starbucks Reserve Roastery, and then yung flagship store ng Louis Vuitton. And then pangatlo is ang pupuntahan natin guys is Nanjing Street. So pupuntahan natin yung area na yon. And then yung pang-apat, baka kasi hindi nakayanin, ang next na pupuntahan natin is yung North Bund na tinatawag nila. So doon sa part na yon, kasi malapit lang siya dito. Gusto ko sana puntahan yung 1,000 trees kaso hindi nakakayanin ng oras guys eh. Kailangan ko nang bumalik ng airport. But again, don't worry kasi babalik tayo dito for sure sa Shanghai. And then mainit dito guys. Mainit, sobrang init. Nakaganto pa nga ako eh. Mali yung suot natin. Pero wala eh, ganun talaga. Siguro babalik ako dito ng mga yung patapos na yung lamig, ganyan, or papalamig pa lang. Kasi ayoko na ng malamig guys kasi natuto na ako sa Korea kasi sobrang lamig talaga. And syempre ayoko din magsuot ng mga maraming, alam mo yun, damit sa maleta. So ang gagawin natin is fall or pa-spring, ganon. So babalikan natin to ng maganda yung weather, okay? So ayun guys, kakain na muna ako and then update ko na lang ulit kayo sa susunod nating itinerary, okay? Okay guys, andito na tayo ngayon sa ating pangatlong location dito sa may Shanghai, China, which is ang Nanjing Street, Nanjing Road Street. Ayan pala guys. Ayan, so ito yung itsura niya. Papakita ko lang sa inyo ng mabilis para at least magkaroon kayo ng idea kung ano ang itsura nito. So ngayon guys, explore lang natin to ng konti and then magpo-proceed na tayo kagad sa ating next destination. So ayun, grabe talaga guys, pasensya na. Sobrang minamadali ko talaga tong itinerary na to para lang magkaroon kayo ng idea at share ko sa inyo pag nag-layover din kayo at kumuha kayo ng transit visa kagaya ko. So ayun guys, simulan na natin. So ngayon pupunta tayo dito actually nakita ko tong Sanrio Gift Gate. So sa mga mahilig sa Sanrio dyan, this place is for you. And actually guys, dito sa may part na to, andyan yung Pop Mart. Mamaya babalikan natin yan. Puntahan muna natin to. And then eto guys, napansin ko dito sa Nanjing Road Street is ang daming mga shops. Ayan, para siyang park kung tutuusin. Pero feeling ko guys, eto Apple Store, oh. Feeling ko maganda to pag gabi. Ang dami siguro mga lightings dito kapag kagabi. Kasi tingnan nyo, oh, di ba? Ang daming tao. At saka, ano yun? Bakit parang may tumatawid na motor? Ang galing, oh. Ayun, oh. Akala ko wala masyadong mga sasakyan dito sa loob. So, ayan, katulad yan, meron dito H&M. Tapos meron dito mga branded na shops. So, puntahan lang natin to saglit. Tapos balik na tayo kagad. Ay, parang nanggaling na ako dito kanina. No? Parang dumiretso ako dyan. Tama ba? Parang dumaan na ako dito, guys. Oo, dumaan na ako dito. Oo, ito yung statue na to, tsaka police. Oo, dumaan tayo dyan, guys. Dumiretso tayo dyan. So, yeah, nanggaling na tayo dito. Nandiyan na pala to. Okay. Sorry naman. First timer eh. So, Nanjing Road Street na pala to, guys. Etong nasa kinatatayuan natin ngayon. Ayan, di ba?
Ang ganda. So, ayun, I guess guys, ang gagawin natin is babalik na tayo tapos explore natin yung unahan. Hindi pa natin explore yung bandang yun eh. So, tara guys, let's go. Share ko lang sa inyo guys. 'Di ba nagtutour tayo ngayon dito sa may Shanghai? First time in my experience in my life traveling na wala pa akong namimit na Pilipino. 'Di ba? Usually ang mga Pilipino kasi, 'di ba? Pagka narinig mo nagtagalog, automatic Filipino. Pero ngayon guys, wala pa ako nakikitang Filipino. Ako pa lang. Siguro kapag nagsabi ako ng alam nyo na, pag may nag-react, ibig sabihin Pilipino. Pero wala pa ako nakikita. So ayun guys, tatawid na tayo dito. Papunta na tayo doon sa may kabila. Tignan natin kung ano yung meron doon. And guys, ito pala yung sinasabi ko sa inyong Pop Mart. Ayan. So ayan yung Pop Mart store. And tara, tatawid na pala. Let's go guys. Shibuya Crossing. So after dito guys, is pupunta na tayo doon sa may North Band. Kasi yun na yung last na itinerary natin. Unfortunately, kailangan na natin bumalik ng airport. Kasi syempre, very tight yung time natin. Well, bawi na lang ako sa inyo. Pupuntahan natin to. Etong Shanghai, Beijing, tsaka Chongqing. So yun yung mga pupuntahan natin the next time na magpunta tayo ng China. Guys, andito na tayo ngayon sa may kabilang side. And eto siya, papakita ko lang sa inyo yung itsura. Ayan. And I love SH, ibig sabihin Shanghai. And ito yung makikita nyo. Ang ganda ng mga infrastructure, no? Nakaka-amaze. Diba? Look at that. Sino ba naman dito ang hindi magagandahan? Ano alam mo yung modern na may pagka-European yung style, 'di ba? Napakaganda. At saka nakikita nyo guys, napansin ko dito sa mga kalsada, talagang share yung kalsada guys ng mga motor, ng mga bisikleta at ng mga, yun lang. Kasi bawal pa lang sasakyan dito. Pero ayan guys, so look at that. Actually pag diniretso natin to, the band na to eh. So pag diniretso natin yan, yung pinuntahan natin na the band. Yan yung labas niyan. So, yeah, ito na yung Nanjing Road Street. Mag-proceed na tayo sa next destination kasi anong oras na? 10:50 na. So, kailangan natin makabalik sa airport mga bandang 12:30. So, tara guys, proceed na tayo sa next destination. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa ating final destination, ang The North Band, and ang sikat na coffee shop dito, which is ang Manor Coffee. Ayan sa likod natin, and nasa harapan natin ang napakagandang The North Band. Ay hindi, actually ito, The North Band to. Pero ito, hindi ko alam, ano bang tawag dyan? Shining, shimmering, splendor. Wow, uy, grabe, wait lang guys ha. Grabe, tingnan nyo yung ano. Tingnan nyo yung itsura ng barko. Para ng cyborg oh. Ang ganda oh. Anyway, sobrang init. So tara, pumasok na tayo dito ngayon sa may Manor Coffee. And dito tayo mag-i-stay na mga ilang oras or mga ilang minuto. Tapos dito tayo magsa-sightseeing dito sa may mga tower na to. Ayan. So tara guys, pumasok na tayo and look at that. Ang daming mga tao. Grabe. So tara, let's go. Pumasok na tayo at dito tayo magpahinga dahil sobrang init. Okay. Look at that. Ang daming tao guys. So I guess maghanap muna tayo dito ng maupuan. Siguro, naku, wala tayong pwesto. Wala tayong pwesto guys. Siguro maghanap muna tayo guys ng maupuan bago tayo bumili ng coffee or ng drinks. So, abang-abang muna tayo dito. Okay guys, andito na tayo ngayon sa loob ng Manor Coffee. Ayan siya ulit. Papakita ko lang sa inyo. And napakaraming tao guys. And time check, 11:32 AM na. So, kaya siguro maraming tao ngayon. And bala ko sana gumawa ng content dito kaso napakaraming tao eh. But anyway, guys, nakaupo na rin tayo sa wakas. And habang hinihintay natin yung in-order natin, siguro may mga isi-share ako sa inyo, lalo na sa mga first timer pupunta ng China. And again, gusto ko lang din magpasalamat and gusto ko lang din i-shoutout yung friend ko na si Andrea na recently lang galing dito sa may Shanghai. So actually tama siya sa in-advise niya sa akin. So ano nga ba yun? So ayun guys, first of all, kapag sumasakay kayo ng sasakyan, especially kapag nagbubook kayo sa Didi, regardless kung nasa harapan or nasa likod kayo ng sasakyan, kailangan nyo mag-seatbelt. So kanina, nasa likod kasi ako papunta dito, nakalimutan ko mag-seatbelt kasi nga nasa likod naman ako. Pero nung unang sakay ko ng Didi is nag-seatbelt naman ako kahit nasa likod. Pero kasi kanina nakalimutan ko eh. So ang nangyari, sumakay ako sa likod, hindi naman nagalit yung driver. Parang sinabihan ako na seatbelt. So ayun pala guys, kahit na nasa likod kayo ng sasakyan or nasa harap kayo ng sasakyan, kailangan nyo mag-seatbelt, okay? Kasi ewan ko, baka violation sa kanila yon. And then at the same time, for safety na rin. So ayun yung mabibigay kong tip. And pangalawa guys, natatawa ako kasi this is my very first time na hindi ako nag-withdraw ng kahit sentimong kusing na pera. Lahat cashless. Even dito,
Cashless, Alipay is the key guys. Scan, scan, scan. QR code, that's it. Hindi ko na kailangan ng mga cash na magwi-withdraw ganun. So, if I were you guys, ganun na lang din gawin nyo. Pero kung gusto nyo rin meron kayong konting cash, then why not? Why not? Wala namang problema doon. Pero ako, sinasabi ko sa inyo na nakailang pang-apat na lugar na to guys, and kumain na rin tayo sa Starbucks and ganyan. Pero wala pa rin tayong nilalabas na physical or na literal na money. So, ayun lang guys. Yun lang naman yung mga gusto kong i-share sa inyo habang naghihintay tayo dito ng order. Dito sa may Manor Coffee. And guys, look at this view. Diba? Magnificent. Grabe. Napakaganda. Ano bang tawag dyan? Nakalimutan ko eh. Daban ba yan? Oo, Daban siya guys. Kasi eto north. Pa-north. So north to guys. Tapos ito yung Daban. And look at that. Napakaganda siguro neto guys kapag gagabi. Look at this. Grabe, napakaganda. And ayun pala guys, sa mga nagtatanong, kailangan ko ba mag-install ng DD na separate na app? Guys, hindi nyo na kailangan mag-install ng DD na separate na app. Kasi yung Alipay is naka-integrate na doon sa loob yung DD application. Nagets nyo? So, ayun guys, hindi nyo na kailangan mag-download ng separate na DD kasi nga, naka-integrate na siya sa loob ng Alipay. Okay? So, yeah, yun lang naman yung mga mabibigay kong update sa inyo. And habang naghihintay tayo dito ng order and siguro, magte-take ako ng mga pictures dito, mga shots, ganyan. And manifest guys, manifest natin na makakabalik tayo dito ng medyo okay naman yung klima kasi sobrang init. And tingnan nyo guys papakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung mga nagpipicture sa labas. Diba? Tiis ganda. Tirik ang araw niyan guys. Oh, tsaka ito may photographer guys Ayan na yung nakadilaw. Pero ayan, tingnan nyo, sobrang init. So ayun guys, dumating na yung order natin. And ang mga in-order natin dito sa may Manor Coffee is ito. First is taray, naka Fiji. Ayan guys, Fiji na tubig. And then meron tayo dito sea salt coffee. Ayan. Ewan ko kung nakikita nyo kasi parang against the light siya. So ayan, ito daw ang best seller nila dito, sea salt coffee ineme, parang ganyan. And then etong tofu cake, ganyan. Ay sorry, ayan, tofu cake. So yan yung mga in-order natin dito sa may Manor Coffee. So ang price nito pala guys is 75 yuan. So not bad. Not bad na for me. Kasi kung ito naman yung view nyo, 'di ba? Sobra-sobra pa. 'Di ba guys? So yeah. So ayun guys, kakain na muna ako dito and then siguro magbibigay pa ako sa inyo ng mga ilang information dito sa Shanghai at kung ano yung mga pwede nyo pang bisitahin dito, okay? So ayun guys, habang kumakain na ako dito, sige magkwentuhan na tayo para naman ma-share ko sa inyo yung first ever experience natin dito sa may China. First of all, gusto kong humingi ng pasensya sa inyo kasi minamadali natin yung mga itinerary like paspasan. Hindi ako to, kaya nga ako nag-i-stay ng matagal. Kung matagal na kayong nanonood sa akin, alam nyo guys na every time na nagta-travel ako sa isang bansa is matagal tayo. Why? Syempre, kailangan natin magtrabaho sa gabi. Tapos, usually, ang free time lang natin is tuwing weekend. So, hindi talaga ako nagmamadali. So, lagi kong sinasabihan sa sarili ko na slow-paced traveler tayo. But this time, pasensya na guys, kasi kailangan natin isiksik yung mga itinerary natin dito. Kasi nga, layover lang tayo dito. Pangalawa is, I'm very, very thankful kasi na-aprobahan yung transit visa natin dito. So, ayun, again guys, kapag meron kayong layover dito sa may China, regardless kung siya Shanghai, regardless kung siya Beijing or sa Guangzhou, kung saan man yan, as long as na medyo matagal, siguro mga 8 to 10 hours, ganyan, pwede kayong mag-request or kumausap sa immigration na kung pwede kayo mag-transit visa or lumabas ng airport. Kasi ako, pinayagan ako, tinignan lang yung boarding ticket, and then that's it. Ay, may tinanong pala isa, saan yung last destination ko? Sinabi ko na Almaty, Kazakhstan. So, pwede nyo rin gawin yon. And baka may magtatanong, saan kayo pupunta? Wala kayo ibang pupuntahan kundi sa immigration lang. So, dun lang. Pumila kayo sa usual na immigration na tao, wag sa e-gate, then tanong nyo na, I'm gonna avail transit visa. If ever yung country na yun pero sa case ng China, meron guys. Sabihin nyo lang na, I'm gonna avail transit visa, and then anong tinanong ko pa yun, sabi ko na ang flight ko kasi is 3. To sabi ko, when is that the good time to come back? At the airport? In the airport? On the airport? Sabi niya, kung 3 ang flight mo, mga 1, ganon, bumalik na. So, yun, try nyo rin guys. And kasi syempre, di ba nakaka-board naman kapag mag-stay kayo sa airport ng matagal. Pero kung kinakabahan kayo, then that's fine, that's okay. Pero kasi ako, isa to sa etong country na to, isa to
sa mga gusto kong puntahan talaga. Kaya talagang sinadya ko. Kahit nakakapagod, pero worth it. Totally worth it. And at the same time, wala naman ako nilabas na, hindi naman ako nag-withdraw. Talagang QR code lang. So, and ang ginamit kong card pala guys, sa pag-register sa Alipay is GoTime. So, ayun guys, tinry ko yung tatlo. GCash Visa card, Maribank na Mastercard, at saka yung GoTime na Visa. So, meron kasi dong option guys na isasalpak nyo yung mga cards. Tapos kapag hindi gumana yung GCash, ay kunyari, ang pagkakasunod-sunod GCash, GoTime, Maribank. Kapag hindi gumana yung GCash, automatic sa GoTime. Pag hindi naman gumana yung GoTime, automatic sa Maribank. So, ganun yung pagkakasunod-sunod at saka yung order. So, ako, ang ginawa ko is Maribank, GCash, at saka GoTime. So, hindi gumana yung dalawa. I'm not sure. So, GoTime yung gumana sa akin, guys. So, buti na lang, nag-cash in ako sa GoTime. Tapos, ayun, yun yung ginagamit ko ngayon panggastos dito. And, somehow, napansin ko dito, yung Grab nila or yung Didi nila is mura. Mura lang, guys. As in, hindi siya mahal. Parang mala Vietnam, ganun. Minsan nga, mas mura pa sa Vietnam eh. Yung price. So, all goods. Yung sa internet naman, yung sa eSIM guys, again, ilalagay ko na lang yung link sa description kasi hindi na bablock yung mga social media apps ko, 'di ba? Perfect. Yeah, yun lang naman yung masasabi ko dito sa China. Yun lang naman yung masasabi ko dito sa pagpunta natin dito sa China kahit na ilang oras lang, and I would really recommend na pumunta kayo dito. Okay? Okay, so finally guys, andito na tayo ngayon ulit sa Pudong International Airport, and napakalaking tulong ng Maglev guys kasi napakabilis lang makapunta ulit ng airport na parang mga 5 to 10 minutes. Wala pa nga 10 minutes eh. Nakapunta na tayo kagad ng airport. Akala ko kasi talaga is malilate tayo or may iwan tayo, but luckily, andito na tayo ngayon. So ayun guys, I'm very satisfied and happy sa naging layover natin dito kahit na maikli lang yung time na ginugol natin sa Shanghai, but don't worry guys kasi babalikan natin yan for sure. I-deep dive natin yan, yung lugar na yan, kasi gusto ko ipakita sa inyo yung step by step process, especially yung mga lugar doon medyo mahirap. Alam mo yun, ako to be honest, may struggle ako when it comes on booking sa Didi, ganyan. So yun, ituturo ko sa inyo yung lahat. And yeah, if meron din kayong layover guys, again, pwede kayong mag-avail ng transit visa. Dumiretso lang kayo sa immigration ng China, and then for sure, mataas ang chance na papalabasin kayo. But again, heads up or disclaimer, discretion pa rin yun ng immigration. Okay? So, I don't want to say na parang 100% makakakuha kayo ng transit visa tapos biglang hindi kayo nakakuha, di ba? So, baka mamaya masisi nyo pa ako. But there's a high chance na makakuha kayo ng transit visa, makalabas kayo ng China, pero it's not 100%. Okay? So, gusto ko lang i-clear out yun. But again, guys, I'm very satisfied na nakapag-tour tayo. Imagine, nakapag-apat tour na tayo sa Shanghai within the city ng ilang oras lang, di ba? Ayun nga, lampaspasan yung itinerary, but satisfied and beautiful. But ayun guys, i-update ko na lang ulit kayo kapag nasa Almaty na tayo kasi eto na, magi-start na ang Central Asia tour natin kasi medyo matagal-tagal ang araw na gugugulin natin dito, and slow phase ang gagawin natin, don't worry. And then ipapakita ko sa inyo yung mga step by step process kung ano yung mga kailangan yung gawin papunta ng Almaty, Kazakhstan. And of course, pupuntahan din natin yung Kyrgyzstan, Bishkek, Uzbekistan, Tajikistan, lahat yan ipapakita ko sa inyo para at least kung gusto nyo rin, diba, mag Central Asia tour, meron na kayong idea. So yun guys, update ko na lang ulit kayo kapag nasa Almaty, Kazakhstan na tayo. Let's go!